Aruhin na natin to ng totohanan tong issue sa customs na yan, mga kapatid. Di po ba? Bata pa po tayo, pinag-uusapan na yan, computerization na yan dyan, digitalization na yan dyan. Saan ka naman nakakita? Walang CCTV. Mismo doon sa loob ng customs po para doon sa pagbabantay sa mga, alam nyo na, galawan doon sa loob, pati sa mga ports nila. Kasi nga, ang usap-usapan, sinasadya. Kasi po, pag meron yan, wala nang dilihensya. Magkano At Korean? ang mga nakaupo sa gobyerno, ginagawa itong source nga po para sa kanilang, hindi lang po sa kita. Hindi lang po mga kapatid, doon sa kanila pong pansariling mga komisyonan o kitaan o korupsyon, girl. Kung hindi, sa pangangailangan nila ng pera sa ilang kanilang mga operasyones. Alam niyo ho yun, halimbawa, ang isang gobyernong nalalagay sa alanganin ng posisyon, kinakailangan mo ng pera para sa kanino? Para sa panunuhol mo sa kung kani-kanino. Ito. Yan sinasabi ng mga nagdaan na pong pamunuan na inoobliga sila na mag-remit. Kasi kung gugustuhin ng gobyerno po na ito po ay i-computerize, noong pa po nangyari yan, tsaka yung PPP. Dito sa bansang ito, kapag mayroon pong bilyones na halaga ng kontrata, sigurado may kontrobersya. Sa LTO, ganun din. Di ba nag-aaway-aaway sila doon din po sa computerization nito? Bakit ho ito isinasa privado, girl? Kasi walang pera ang gobyerno. Walang pera gobyerno, ha? Ito ho yun eh. Di po ba? Kaya pag pinag-uusapan natin itong ninanakaw nila na bilyones at trilyones na kasama ito. Oo, sa ninakaw sa atin. Ito pong pag-aayos sa mga sistemang ito. Saka naman nakakita, isa sa pinagkukunan ng pera ng Estado, walang pera para sa kanilang computerization. Ang hirap paniwalaan, girl! Oo nga eh. Kaya nakita mo yung reaction, sorry, hindi ko po napigilan. Raw reaction po yung talagang walang CCTV? Sa mga bahay nga natin, meron sa BOC, wala. Oo. Ito ho yun Parang ayaw talaga nila Saka naman nakakita, na matigil ang LTO. kanilang racket. Wala din pera pero isa po sa mga nagbibigay din po ng remittance sa gobyerno sa kita sa LTO. Hindi po ba ang kanilang katwiran laging walang pera. Kaya nga kahapon isang araw nabanggit ko yung katotohanan na ang PGH po kailangan ng Cancer Institute. Pero sa kawalan na naman ng pera ng gobyerno, pribado na naman po ang magtatayo sa halagang almost 10 billion. 30 years ang kontrata. So ano ibig sabihin yan? Kapag nagtayo yung pribado, mag-operate man dito ang PGH, obligado kang maningil sa mga pasyente Pilipino, pambayad sa... Wala bang 10 billion ang gobyerno? Ilang araw lang pong delivery sa basement ko ng isang hotel yan eh. Oo. Ano ka ba? Ang delivery nila ay tagto 2 billion pesos sa isang araw. Hindi ba? Alam niyo, ito yung malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino. O halimbawa, girl, baka hindi niyo pa ho alam. Di ko ho alam kung ito na pag-usapan na sa budget hearing. Alam mo ba na uutang na naman po ang gobyernong ito ng halos 37 billion para ponduhan po ang pagbibigay ng cash assistance sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Bakit? Wala na namang pera gobyerno. Napag-usapan niyo ba ito sa budget hearing? Sa pagsalang po ng DSWD budget? Ito mga kapatid ay mismo inireport na po. Oo. Nakakailanganin po na naman ng gobyerno ng uutangin pera para po sa 4Ps. Pero yung pong kanila pong pondo para po dito mga kapatid sa MAIF nila, ay mas nilakihan pa sa kasalukuyang pong proposed budget. Oo, at yan po dinagdagan. inireklamo dito pong mga grupo, mga kapatid, na nagtataguyod ng kapakanan ng ating kalusugan. Oo. Saan ka naman nakakita? Ang una pong proposal, 24 billion, ginawang 49 billion, mas malaki pa, sa kakailanganin daw na pera para po sa 4Ps. Anak ka ng po! Alam nyo, di ba? Sorry po ito, magpakatotoo po tayo dito sa katwiran lagi na walang pera gobyerno Anak ka, bakit? Kailangan nilang ponduhan ang alin? Itong MAIF. Ito hong mga
guarantee letters ng politiko. Kailangan nila ponduhan ang AX. Kailangan nila ponduhan ang tupad. Kailangan nila ponduhan yung mga binibigay na ayuda sa mga Pilipino para palabasin na ang sa mga Pilipino na may ginagawa gobyerno, na may benepisyo na kukuha mula sa gobyerno. Ito po yun. Disguise. Pag babalat kayo na kunwari may tinatanggap yung masang Pilipino, ay kahit pa paano nakatanggap ako ng pera galing kay ganito. Kahit pa paano nakakuha ako ng guarantee letter kay ganito. So yung utang na loob doon sa politiko, pinalalabas po na may natatanggap sila. Pero ang mga middle class, ang karamihan talaga sa atin, nga. Oo, kasi napagkakaitan ka ng medical services, ng maayos na edukasyon, etc., ng ating mga commuters sa ating train system, etc., dahil dito sa mismanagement ng pera ng bayan. Nanyo, Birahe. na-miss nyo ako? Na-miss nila yung mga birahe na yan. Magpakatotoo po tayo dito. Mga anak ng... Ay, anak talaga. Bakit na ba yung- Anak ng buhaya. Mga anak ng buhaya. Anak ay ng buhaya. Mabuti pa nga ang buhaya pag nabubusog tulog na eh. Hybrid ang mga buhaya dito sa Pilipinas. Anyway, anak na sige. Sige, sandali po lamang. Pahupain po natin ang... Kita mo na, sabi ni Sec Vince, Ano? Okay, ang sige. korupsyon sa DPWH, dekada-dekada. Dito rin, ang padrino, dekada-dekada. At saka isa pa yung pag-usapan natin ang ating pong inang bayan. So sa mga nagtatanong, ilang araw bago magpasko, 28 days at ilang araw na lang po mga kapatid, magmula nang ito'y pumutok na balita, hanggang ngayon po ang hinahanap po nila ay matatabang isda. Ang hinahanap po ng marami, sandali lang, sino-sino yung mga yan na na-mugshot ninyo? Ang hinihintay nilang mugshot daw po ay yung mga starring dito. Mga kapatid, sino ba mga starring dito? Di yung mga proponents nga po, di ba? Si Chacha, Alam mo, maganda na bring up mo yan. Bakit, Kasi girl? halimbawa nila yung mga kasamahan natin dito, yung ating mga makeup artist, hairstylist, sabi nila, Ma'am Cha, sino ba yung yung mga nabagshot na una? Parang di namin kilala. So, in-explain ko. Sabi ko, ito yung mga konektado sa Oriental Mindoro, sila daw muna ang inuna. Pero bakit sila? Kasi sa mga nauna daw na nabalita, hindi naman ito yung mga inaasahan nila na mamamagshot. Sabi ko, wag ka mag-alala. Yan din ang tanong namin ni Manong Ted. Nasaan na yung mga nasa una sa balita? Kasi kung matatandaan natin, dun sa revelation ni Senator Ping Lacson, Bulacan eh. Di ba? Bulacan ang naitopic niya. Ay, Bulacan na may pinakamalaking budget sa flood control. So, yun ang tanong nila, ba't nauna yung Oriental? Oo nga daw. Kasi po, kailangan na kailangan talaga ng magkaroon na ho ng mga mugshot, no? Para mapahupa daw ang damdamin ninyo. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang lahat ng ito ay nagsisimula dito po sa mga nag-aalutaga, naglalagay po ng budget. Pero, wag natin kaligtaan din, na hindi po makakakolekta itong mga magnanakaw kung wala ang nagre-release ng budget. Kaya in the light of the statement of the President, na malaman dun po sa resignation ni Ma'am Amena Pangandaman, ang tanong natin dito ano ang susunod sa ICI? Papatawag niyo ba si Ma'am Guys Amena sa Senado? O siya ba'y masasama ng investigasyon ng Ombudsman? Opo. Kasi nga, ang sinasabi, hindi ho naman without, hindi natin sinasabi na nakinabang siya rito. Pero maganda rin pong maiklaro niya ang kanya pong mga papel. Kasi girl, tandaan natin merong insertion. Sinasabi daw po na bahagi siya doon sa insertion. Sa testimonya po nitong si Zaldico. And then sinasabi din ni Presidente para daw hindi maka-influensya sa investigasyon, kaya nag-resign o tinanggal. Pero ang tanong nga dito, kailan pa ito na sinasabing para bagang kapag po may proyekto, ang bilis ng release ng DBM ng pera. Yung bang mga malalaking releases, wala ba siyang approval doon? Diba?